Ang karugto ng nakaraan, sa Yongsan-gu Abandoned Warehouse. Samantala habang magkasama ang dalawang banihag ng Jerang, habang nakatayo ang dalawang lalaki, na sinabayan ng Sengyos, na maging maingat, sinabi nito kay Yonghil, na maging mahinahon at kung maaari alertuhan nito ang mga gwardya ng kaaway. Agad namang sumang-ayon si Yonghil sa sinabi nito, at maya-maya pa ay may itinuro itong kay Yonghil na isang lalaki na ikinabigla nito, mabilis na tinawag ito, sa walang malay na lalaki. Ilek Capital Gudo, Choi Guanpel, ang ikapito, mabilis lumuhad si Yonghil, at bahagyang inalag-alog ang katawan ni Guanpel. Ngunit hindi pa rin ito nagigising, Guanpel, hawakan mo ang sarili mo, huwag kang bibitaw. Ngunit bahagyang tumamba ito. Malakas na tinawag ni Yonghil ang pangalan ng lalaki at maya-maya pa, ay humilik ito ng malakas, agad nagtaka ang dalawa. Matapos ay sinabi ni Yonghil, may paraan ba para siya ay magising? Sumagot ang lalaki at sinabi na mas mainam kung gigisingin muna siya sa ngayon. Tinapak-tapik ni Yonghil ang mukha ni Guanpel, at sinabing gumising na ito, muling inulit nito ang paggising. Maya-maya pa ay umungol na si Guanpel. Matapos ay sinabi ni Yonghil, na ang natitira na lang para iligtas ay si Deokbay. Ngunit maya-maya pa ay dumating si Hyunggo, agad sumigaw si Hyunggo, at sinabi nito, "Excuse me, Sir Gudo, mayroon tayong problema." Habang pasan-pasan nito sa likod si Deokbay, bago muling nagsalita, ang lalaking ito ay hindi na humihinga ng maayos, mabilis sinalubong ito ng tatlo. At agad inalalayan ng kasama nito, Deokbay, pag-alala nito. Sinabi naman ni Steel Whistle, tinawagan ko na si boss, kailangan na nating makaalis kaagad, palabas na sila nang may pumaradang sasakyan. Maliwanag ito, na tila itinutok sa kanila ang headlight ng kotse, kaya kinutuban si Steel Whistle na hindi ito ang ating bida. Bumaba ang nasa kotse at humakbang papunta sa kanila. Agad sinabi nito, ngayon, ano ang mayroon tayo dito, ngunit tila yata hindi ko inaasahan na lahat kayo ay papasok dito. Habang pinatutunog nito ang mga daliri, matapos ay kinuyam nito ang kanyang kamao, na tila ito ay naghahamon. At sinabing tulad ng mga grupo ng mga daga, sabay mura nito, samantala, pumikit si alias Ghost, at sinabi ngayon mag-umpisa ulit tayo, gusto kong gawin ito ng masaya, sabay humalakhak ito ng mapang-asar, tumalim ang mata ni Xian, habang idiniin ni alias Ghost ang kanyang kamay sa patalim na inagaw niya kay Xian, 5 taong nakaraan, sa isang lugar. Makikitang ang walang malay na lalaki, matapos ay agad sinaksak ng lalaking nang nakamask ang lalaking na nasa kanyang harapan. Mabilis sumugod ang isa pang lalaki, sabay mura nito. Mabilis hinawakan ang kamay nito, at sabay nilaslas ito sa dibdib agad na bitiwan ng lalaki ang hawak na patalim. Napasigaw ito, ngumiti handa na muling umatake si Xian, nilaslasan ito sa leeg, agad napahawak sa leeg ang lalaki at hindi na makapagsalita pa. Matapos ay bumaksak ang lalaki sa harapan ni Xian, mabilis naglakad si Xian at pinuntahan ang isang opisina na kanyang pakay, pumasok si Xian, at tumingin sa ibaba ng hagdan at nang makapasok ito, nagulat pa siya nang biglan may sinabi ang taong nadatnan niya doon. Ha, hindi mo naman kailangan gawin yang sa mga bata ko, sana mag-usap na lang tayo, alam mo na? Ngayon, gusto ko malaman kung sino ang nagpadala sa'yo, ang North ba? O ang South, Military Goods Smuggling and North Korea Defection Broker, Yang Jongpal, handle, 2 Arms, siya ay wanted sa paniniktik sa pamamagitan ng North at South Korea. Patuloy bumaba ng hagdan si Xian, muling sinabi ni Yang Jongpal kung maaari ay makipag-deal na lang ito, habang ang isang kamay nito ay binuksan ng palihin ang drawer at patagang kinuha ang isang baril, bago muling sinabi saan mang panig o nanggaling, sigurado akong mapaiinteresan kita. Ngumisi ito at sabay kuha ng baril. Katulad ng bagay na ito mabilis inilabas ang baril at itinutok ito kay Xian at handa ng iputok, ngunit mas mabilis si Xian. Humagis sa braso ni Yang Jongpal, ang tila isa manipis na hibla ng wire. Matapos ay umikot si Xian, at tumalon sabay hila ng dalawang dulo, kasabay na naputol ang braso nito. Napasigaw ang lalaking si Yang Jongpal, sa sakit at pagkabigla. Matapos ay tumayo si Xian mula sa kanyang likuran, kasabay ng mabilis ng pagbalik ng hibla ng wire. Matapos ay muling sumigaw si Yang Jongpal, ang kamay ko. Sabay mura nito, hayop kang baliw ka. Matapos ay mapang-asar sinabi ni Xian, Oy, 2 Arms, ito ay isang warning ko sa iyo.
at kung maaari tumutok lang tayo sa isang pie. Sa halip na ilagay ang iyong daliri sa mga pie, sabay ikot ni Xian sa hawak na karumbit knife. Matapos at muling sinabi nito, hindi mo na matatawag ang sarili mong two arms, ano sa palagay mo? HID Special Task Force New Informal Task Force, Ghost Squadron, Li Xian, Targets Killed, 11. Matapos ay tahimik itong lumabas sa kadiliman sa tila isang warehouse. At mula sa kanyang kausap sa earpiece, ano na nangyari kay Two Arms, pinalitan ko na ang kanyang alias, at siya ay tatawagin One Arm, na lang. Kung ganun ay iniwanan mo pa siyang buhay, sinabi ni Xian, dapat ba, ay tinapos ko na siya, ngunit binigyan ko pa siya ng palatandaan na hindi niya makakalimutan. Napatawa ang kausap niya sa kabilang linya, walang iba kundi si Chief Jiang, ang kanilang nirerespetong si Chief Jiang, noon panahon na yon. Sinabi pa ni Chief Jiang kay Xian, sinasabi ko lang sayo, na hindi dapat tayo nag-iiwan ng anuman bakas ng pagtatapos. Sinabi naman ni Xian, na ang kanilang layunin ay upang bala nito, bakit kailangan ko pa bang patayin siya? Sinabi muli ni Chief Jiang na yun lang ang nilagay nila sa documents, ngunit hindi ba mas maganda, kung wala maging problema? At maging ligtas ang ating panig, sinabi ni Xian, maging ligtas na panig. Muling tinawag ni Chief Jiang si Xian, sinabi ni Chief na naintindihan niya ang pananaw nito ngunit ito ay isang misyon. Na kahit na ang mga nakatataas ay maaaring hindi alam, ang tungkol sa Ghost Squadron, na dapat ay alam mo sa lahat ng tao ang kahalagahan ng tungkulin. Matagal pinag-isipan ni Xian, ang sinabi ni Chief Jiang, bago sinabi na, sige naintindihan ko. Matapos ay sinabi muli ni Chief Jiang, na kaya sa susunod wag na tayo mabuhay ng maluwag sa dulo, nakuha mo ba ang ibig kong sabihin? Agad sumang-ayon si Xian, at ngayon, sa kasalukuyan. Habang magkaharap si alias Ghost at si Xian, sinabi ni Xian kay alias Ghost, sa tingin mo ba ito ay masaya? Ngumisi si alias Ghost, at bahagyang napaisip sa sinabi ni Xian. Mabilis inatras ni Xian ang kanyang paa, nang bigla siyang inatake ni alias Ghost. Nadaplisan si Xian ngunit natabig niya si alias Ghost. Naging mailap ang mata ni alias Ghost, agad itinaas ni Xian ang hawak na patalim. Ngunit mabilis iniwas ni alias Ghost ang katawan nito. Ngunit iniba ni Xian ang direksyon ng kanyang hawak na patalim. Agad na bigla si alias Ghost, at mabilis nataman nito, bahagyang napahiga si alias Ghost, agad nilagay ni Xian sa bisig ang isang paa ni alias Ghost, napatingin ito at hindi makakilos habang nasa bisig ito ni Xian na palibutan niya ito ng dalawang kamay na may hawak na patalim, pinilit ni alias Ghost na ibangon ang katawang sabay tayo nito ngunit nang makatayo ito mabilis nakatalon si Xian, at bago ito makalayo ay agad niya hiniwan ang paa ni alias Ghost. Galit na tumingin si alias Ghost, napamura ito at sinabing sa isang segundo lang, tila naputol ang paa ko. Napadaing ito sa sakit. Matapos ay napatingin muli kay Xian, na nakatayo nang at nakatingin ito sa kanya na hawak ang patalim sa magkabilang kamay, at ang isa ay galing pa sa kanya. Muling nagmura ito, at sinabing saan impyerno ka ba galing, bastard ka, maya-maya, bigla nagsalita ang boses mula sa earpiece ni Xian sinabi nito na mayroon problema, at kung maari ay pumunta agad ng mabilis. Matapos ay napamura ito, at sinabi kung ito ay nadiskubre, dapat ay naisip ko muna na hindi ito magiging madali. Itinago ni Xian ang kanyang patalim matapos ay sinabi kay alias Ghost ano sa tingin mo ang kahihiyan na mangyayari ngayon. Mabilis tumalikod si Xian, tapos ay sumulyap ito ay ikinaway ang dalawang daliri, ngumiti ito at sinabing ayusin na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Hindi nagustuhan ni alias Ghost ang sinabi nito, galit na sinabi, ano? Ano ka sa tingin mo? Sigaw nito na namimilay at hindi makalakad ng maayos dulot ng malaking wakwak nito sa paa. Naglakad na parang walang nangyari si Xian, muling sumigaw ito ang lakas ng loob mo na umalis bumalik ka dito. Ngunit naglaho na ito at naiwan si alias Ghost na mag-isa. Samantala, habang naglalakad si Ryo Taehyung, ay paulit-ulit nagmumura ito, matapos ay sinabi nito narito ako at umaasa sa isang kaaya-aya, ganap na pag-atake mula sa inyo. Ngunit ano naman ang mapapala ko? Sa ilang nakakairitang mga brat lang, at sino ka nga ba ulit? Tukoy nito kay Hunggo, nagtaka naman si Hunggo at tumitig ito at tila ito'y lumuha pa at sinabi nito, hindi mo talaga alam, hindi, mas mabuti na wag na lang.
Sinabi naman ni Ryo Taehyun na tama na ang pagbibiro, hindi ka na nakakatuwa, alam mo naman na hindi na kayo makakalabas dito ng buhay, di ba? Agad inihanda ni Steel Weasel ang kanyang hawak na patalim. Pumadyak si Ryo, na tila ito ay isang senyas, agad nagbabaan ang mga tauhan nito sa loob ng kotse. At maya-maya napansin ni Ryo Taehyung ang isang anino mula sa kanyang tapat, at mula sa itaas umikot-ikot sa ere ang tila isang wire na manipis. Umikot ito sa leeg ni Ryo Taehyung at mula sa ere, sinabi ni Shian, "Parrot, nanatili ka parent." Mabilis tinanggal ni Ryo ang nakapulupot na wire sa kanya, ngunit naikotan pa rin ito ni Shian. Mabilis na hinayla ni Shian ang nasa leeg ni Ryo Taehyung, nabigla si Ryo Taehyung, napatigil ito at pilit kumakawala, ngunit lalo pa hinayla ni Shian paarap ang nasa likod na si Ryo. Katulad ng dati, na unang lumabas ang mga kamao mo, ang masamang ugali mo ang papatay sayo. At mas lalong diniinan ni Shian ang paghila nito sa hawak na tila wire, napa-eject si Ryo Taehyung, hindi ito makahinga dahil nasa ibabaw siya ng likod ni Shian at habang hila ito, matapos ay sinabi ni Shian kay Taehyung, "Mukhang ilalabas mo na naman ang kamao mo. Ang masamang ugali mo ang papatay sayo." Nagpupumigla si Ryo. Kahit hirap huminga ay nakuha pa rin itong magmura ng magmura. Muling sinabi ni Shian kay Taehyung, na isipin mo na minalas ka, dahil masama ang mood ko ngayong gabi. Matalas na nagmura si Ryo Taehyung, inipon nito ang natitirang lakas, itinaas ang kanang siko, matapos ay malakas siniko si Shian. Sa tagiliran, bahagyang nawalang ng balanse ang katawan ni Shian, mabilis umikot ito, napunta siya sa likod ni Ryo Taehyung at mabilis na ikot ang tila wire sa leeg ni Ryo Taehyung. Muling pumapalag si Ryo Taehyung, hindi ito makasigaw, na tila ba ang pakiramdam niya, ay mapuputol ang kanyang leeg. Sinabi ni Shian, "Medyo tikom ang iyong kamao ngayon, di ba?" Napaluhod si Ryo Taehyung, at hindi makakilos ang mga tauhan nito. Sinabi ni Shian sa mga tauhan nito, na mas mabuting wag na magbalak pa na kumilos, at paganahin ang muscle nito o baka mapatay ko lang ang boss nyo. Ngayon, parrot, at sinabi nito kay Hunggo, "Alisin mo ang mga sugatan dito, at ilabas mo ito." Kumilos ng bahagya si Hunggo, ngunit nainis ito kay Ryo Taehyung, sinabi nito sa kanyang sarili, na si Ryo Taehyung ng Jerang, ay tila isang baliw, na madaling masupil, at saan nakahanap ang taesan ng ganito. Matapos ay muling sinabi ni Shian, na ang kadalasan sinasabi ng mga tao na nasa ganitong sitwasyon, ay gumawa ng paraan o di kaya naman ay isusuko ito na parang baboy ang inyong boss. Muling diniinan ni Shian, ang hawak na tila sinulid. Mula sa likod ni Shian biglang umatake si Chief Jang, na may hawak na patalim, napansin agad ito ni Shian, at sabay sa pag-atake ni Chief Jang, sabay ng pag-atake nito, ang pagputol ng hibla na wire, na isinakol ni Shian kay Ryo Taehyung, agad na bitiwan ni Shian, ang pagkakahawak sa hibla ng wire, nang bigla itong umilag, sinabi ni Chief Jang, na tumahimik ito, at tigilan na ang mga kadaldalan mo. Muling inatake ni Chief Jang si Shian, muling nakailag ito. Tumalim ang tingin ni Shian, at siya naman ang umatake kay Chief Jang, mabilis umiwas si Chief Jang, at mapang-asal nito sinabi na, "Alam ko ang mga kilos na ganito." Sabay tinuhad ni Chief Jang, ang sikmura ni Shian, napaluhod si Shian na hawak ang sikmura nito na tila ito ay napuruhan. Bahagyang ngumisi si Chief Jang, at huwad na sinabi nito na humihingi siya ng paumanhin, sabay tukoy nito na doon siya napuruhan ng pagbaril, nakakatuwang makita kang muli Shian. Nabigla si Shian, at kahit namimilipit ito sa sakit na naramdaman ay malinaw na nakilala siya nito. Muling sinabi ni Chief Jang, "At kung buhay ka pa, maraming bagay ang may katuturan ngayon, so ang boss ng taesan ay si Baekhyeseo." Sabay saksak ni Chief Jang ng patalim sa kamay ni Shian, napasigaw si Shian. Matapos ay hinarap ni Chief Jang ang mga taesan na susugod sana, agad sinabihan ni Chief Jang ang mga taesan, na huwag itong kikilos, matapos ay muling sinabi kay Shian, "Ganito ka ba gumamit ng hostage, hindi mo basta-basta na babantaan ang buhay nila. Kailangan mo ring ipakita ang ganito." Agad na pamura si Ryo Taehyung. Muling sinabi ni Chief Jang, "Hindi ba sinabi ko sa iyo noon dati pa, na hindi ka dapat nagbibigay ng kalahating buhay? At hindi ka dapat mag-iwan ng kaluwagan sa dulo." Mabilis na pumunta si Ryo Taehyung, sinabing, "Bakit ba ang daldal mo?" Sabay sipa kay Shian, nataman si Shian,
matapos sipin ito ay umigkas ang kamao ni Taehyung, at sinapak ito, matapos ay mabilis itong kinwelyuhan si Shein, muling inamba ang kamao nito, habang nakahiga ito at hindi makakilos, at sinabi ni Taehyung. Ganyan ka na, kanina di ba? Subukan mong harangan mo itong muli. Matapos ay paulit-ulit itong sinapak, napailing na lang si Chief Jiang, habang patuloy na sinusuntok ng paulit-ulit si Shein, nakatingin lang ito kay Taehyung, gigil na sinabi ni Taehyung, sige, magsalita ka ng kalokohan gaya ng ginawa mo kanina. At ipagpatuloy mo kung may swerte ka pa, muling umigkas ang kamao nito, ngunit sa pagkakataon na yon, agad hinawakan ni Shein ang kamao ni Ryu Taehyung, gamit ang naipon na natitirang lakas. Sa pagkakahawak ng kamay agad niyang hinayla ito ng pabaliktad, sumubsob si Taehyung sa lupa na ikinabigla nito, matapos ay itinayo ito at nilock ni Shein, ang leeg nito, habang hawak ang patalim, matapos ay mapang-asar muling sinabi ni Shein, "Hey, Miss Tiso Bobo. Hindi mo pa rin ba naintindihan o nagtatanga-tangahan ka lang?" Matapos ay sinaksak ni Shein ito sa mata, napadaing ito sa sakit, agad tinakpang ito ng kamay. Ngumisi si Shein at sinabi nito, gumawa ako ng palabas, gaya ng sinabi mo. Paano ba yan? Habang sakal pa rin si Taehyung, napadaing si Taehyung sa sakit ng kanyang mata, at patuloy nagmumura ito. Matapos ay humarap ito kay Chief Jiang at sinabi nito, kung ito ay naintindihan, dapat ay gumawa ito ng paraan, o kaya naman ay talagang papatayin ko siya sa pagkakataon nito. Tinignan lang siya ni Chief Jiang matapos ay walang gatol na sinabi nito na, patayin mo na lang siya. Hindi naman natin kailangan ng walang kwentang punk na katulad niya. Matapos ay lumingon ito sa tauhan ni Ryu Taehyung, ano pa ang ginagawa ninyo, tapusin nyo na siya. Ngunit hindi kumilos ang mga tauhan ni Ryu Taehyung nag-alanganin ito, agad sinabi ni Shein kay Chief Jiang, well, ngayon parang ayaw na nila. Mukha yatang, hindi pa gaanong kilala ng mga gangster ang kagalang-galang na chief namin, mapang-asar na sinabi ni Shein. At ito ay isang bagay na narinig ko, ngunit iba ang mundo ng gangster, sa mundo ng mga sundalo, hindi ka magiging boss sa pamamagitan lamang ng iyong lakas, at ang pinaniniwalaan nila ay ang nagiging boss nila at kung paglalaroan mo lang kaming mga gangster, tulad ng sinabi mo, hindi kami mag-iiwan anumang luwag sa dulo, at ang mga patakaran sa bahaging ito ng bakod ng may pagkakaiba. Maasim na sinabi ni Chief Jiang, mga tuntunin ba kamo? Sa palagay mo ang lohikal na dala ng emosyon ay maituturing na mga panuntunan, sinabi pa ni Chief Jiang na ito mismo ang dahilan kaya nakakagawa ng gulo ang mga gangster sa lahat ng dako. Matapos ay sinabi ni Chief Jiang sa kanyang sarili, na kung mawala man ng buhay si Ryu Taehyung dito, ang mawawala ay ang kontrol nito sa Jerang, at sa tingin ko ang grupo ng mga magnanakaw na ito ay mananatiling tapat sa kanilang pag-aari. Maya-maya ay tinawag ni Chief Jiang si Li Shein, lumingon si Shein. Habang bihag si Ryu Taehyung, sinabi ni Chief Jiang na iwanan na si Ryu Taehyung, at makipaglaro ito sa kanyang patakaran at ngayon lang ito, kasama si Ryu Taehyung. Mag-usap tayo mamaya, hahayaan na natin si Ryu Taehyung, kapag nasiguro na nating ang ating kaligtasan. Bahagyang umatras si Shein, at sinabi kay Chief Jiang, na wag mo kaming susundan. Agad huminto si Chief Jiang, muling umatras si Shein, kasama ni Taehyung. Nilingon ni Taehyung si Shein, habang hawak itong sa leeg, panay ang mura ng ni Ryu Taehyung, inis na sinabi ni Shein, tumahimik ka, kukunin ko ang iyong mata para sa susunod na pagkakataon, at subukan mong huwag mamatay bago yun. Matapos ay tinanggal ni Shein ang kamay sa leeg nito. At bago pa nakakilos si Taehyung, ay wala na ito. Lumingon ito at umikot ngunit nag-iisa na lang ito, nagtagis ang mga ngipin nito sa inis, sabay mura nito. Tae-san, buwisit ka wala kang kwentang insekto ka. Tatapusin ko kayong lahat, mariin na sigaw nito na tila doon maiibsan ang kanyang galit, humakbang at lumapit si Chief Jiang, at tinawag ito, President Taehyung, sa palagay ko kailangan nating ayusin ang mga bagay, agad lumingon si Taehyung, at kinuyam ang kamao nito, at sinabi nito, oh, napakahusay ng timing mo, dahil naiisip kong ang gawin yan, sabay ngisi nito. Hindi sumagot si Chief Jiang ngunit inayos nito ang kanyang salamin sa mata na hawak ang karumbit knife. Maya-maya pa dumating ang sasakyang ng ating bida, palabas naman ang mga grupo ng Tae-san, agad bumaba ng sasakyang si Cheno, agad napansin ito, at tila hirap na si Deokbay,
tinawag ito at agad nilapitan. Sinabi ni Yonghil na si Deokbay ay lamalala ang kondisyon, kailangan na nating magmadali na pumunta ng hospital. Paalis na sila nang lumingon si Steel Weasel, maging ang ating bida ay napatingin sa direksyon ni Steel Weasel. Agad nagtaka ang ating bida nang makita si Xian, Li Xian tawag nito, ngunit ngumiti lang ito ng bahagya at kumaway, na tila ba ito ay nagpapaalam na. Lumipas ang ilang oras, mabilis na humahagibis ang kanilang sasakyang, at sa likod habang si Jokbay ay tila bahirap huminga, nakatungo naman si Gai Yukang, maya-maya pa ay himingi ito ng tawad, hindi ko akalain na magiging ganito ang lahat. Hirap man ay sumagot pa rin si Jokbay, ano ka ba? Sorry para saan, ang paghingi mo ng tawad, nagmadali ako, at dahil doon ikaw at ang iba pa ay napasama sa kabobohan ko. Ihingi mo ako ng tawad sa Young Master. Hindi tayo, basta, ang Young Master alam ko, patatawarin ka niya. Agad damaloy ang mga luha ni Gai Yukang sa kanyang mga mata. Ang mga malikong pasya ang nagpabaksak sa ilik. Paano ko haharapin si Young Master? Sumandal si Jokbay, tila sumisidhi ang nararamdaman sakit. Ngunit pinilit pa rin magsalita, kung hindi ka mapapatawad ng Young Master, sasamahan kita at luluhod ako sa tabi mo. Pumunta na tayo Gai Yukang kay Young Master, at humingi ng kanyang kapatawaran. Mabilis naglandas kay Jokbay ang mga luha nito, matapos ay unti-unti pumikit ito. At maya-maya pa ay biglang tumahimik, agad napalingon si Gai Yukang na lumuluha. Matapos ay tumungo ito at nanginginig ang buong katawan na pinagsalikop ang dalawang kamay at impit na lumuluha. Sinubsob nito ang ulo sa mga kamay, at sinabi na oo, halika na Jokbay, na tahimik na lumuluha. Samantala, kumuha ng isang stick ng sigarilyo si Chief Jiang at sinindihan ito, tinawag nito si Ryu Taehyung, at sinabi ang mga kamao mo ay, hindi ko masasabing kalahating masama. Lumapit ito at sinabunutan si Ryu Taehyung, isa lang ang masasabi ko, na may talent ka, napaijek si Ryu Taehyung.